mahina. Bakit po? Siyempre, ang mahina sa pananampalataya, kulang pa po yan sa kaalaman, kulang sa eksperyensya. Ano man ang sasabihin niyan ay makikita niyo parang kulang pa rin sa kaalaman. At minsan, nagkakaroon tayo ng temptation na salungatin sila. Sa bawat pag-uusap ng bawat Kristiyano, hindi po pwede pagtatalo-talo. Ang debate po sa Biblia ay pinagbabawal. Ha? Kasi ang pagdidebate, aalamin ko sino mas magaling sa inyo, mas marunong sa inyo. Maganda sana ko, ang debate ay pagpapalabas ng katotohanan. Maganda sana, pero hindi. Karamihan ng debate na uwi sa pagtatalo-talo hanggang sa mauwi ito sa pag-aaway-away. Pinakamaganda rito mga kapatid, halimbawa, nakikipag-usap ka sa isang walang pananampalataya o sa mahinang isip, pinakamaganda binibilid dito ni Paul, pakinggan mo muna siya. Amen? Sabi rito, pakinggan mo. Kung malakas ka sa pagpala, nakikita mo kung kulang kaalaman niya, i-guide mo na lang. Amen? Huwag mo siyang huhusgahan. Tandaan natin, hindi po natin trabaho ang husga. Hindi rin po natin trabaho ang mag-mediate. Ang trabaho po natin, magpahayag lamang. To preach the gospel. Magpahayag, malay mo yung sasabihin mo sa kanya, yung isishare mo sa kanya, ay makatulong ng malaki at makakatulong naman po yan. Kaya sabi rito, kung mahina yung kausap mo, ay pasensyahan mo. Sabi rito, huwag daw ang sarili nating kasiyahan lamang ang isipin. No? Yan po ang isang magandang ng Kristiyano. Hindi po tayo dapat magmataas, hindi tayo dapat magyabang. Dapat po makita sa atin ang kahinahunan, kababaang loob, at disiplina. Huwag mo natin gayahin yung iba, sabi ko siya, pero ang yayabang, alam na niya lahat. Tandaan po ninyo, wala pong pinatawag na sa English, monopoly of knowledge. Wala pong tao nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung ano lang po yung nasa iyo, yun lang po yun, at ipagpasalamat mo na sa ating Panginoon. Verse 2, nagre-review lang po, bigyan natin kasiyahan ang ating kapwa kung ikabubuti niya. Yan, ang nakasulat naman po pala. Upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Verse 3, si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasusulat, sa pag-alipusta nila sa iyo, ako ang inalipusta. Ha? Inako pa ng Panginoon sa Kristo ang tutungayaw, pagpapababa. Di ba ninyo napansin? Sa buong istorya ng buhay ng Panginoon sa Kristo, wala kayong mababasa nitong pinuri siya. Wala po talaga yung mababasa na pinuri siya. Ang mababasa niyo dito, magmula nung pinanganak, hanggang sa mamatay sa krus, puro pang-aalipusta. Pero sabi ng Biblia, para daw siyang tupa, walang imik. Alam po ba ninyo ang tupa? Sa bagay, hindi kasi sa Philippines, kalabaw lang marami rito, no? Tsaka kambing. Ano yung mga yan? Walang ginawa ko na Ang tupa po, hindi po yan umiimik. Sila nga, papatayin na kakatayin na, hindi pa rin umiimik. Tinatanggalan po yan ng balahibo. Hindi po yan umiimik. Tandaan nyo, ang tupa po ay ginagamit bilang handog na buhay. Ibig sabihin, sasaksakin talaga yan sa liig. Ibububang dugo. Pero nakakagulat sa kanilang mga kapatid, hindi po talaga sila umiimik. At yan ang nagpapakita, sabi, gayahin nyo yung tupa dahil ang Panginoon sa Kristo. At ang bawat sa atin ay parang mga tupa. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Ang Diyos po ang kailangan magtanggol sa iyo. Amen. Ako nga minsan may nakikipagtalo sa akin. Hindi na ako umiimik. Pinakikinggan ko lang siya. Nakangiti na ako. Siguro nagtataka kung bakit ganun. Kasi ito naman ang ugali ng isang Kristiyano. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Ang kinakailangan lang natin sabihin sa Kanya ang mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos. Maniwala man siya o hindi, nasa sa Kanya yan. Amen. Nasa sa Kanya niya kung tatanggapin niya. Hindi natin kinakailangan makipagtalo mga kapatid. Mamaya makikita po natin sa mga susunod natin. Okay. Sa verse 7, kung paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo,
gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ito na nga upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa patriarka at ang mga hindi na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag ayon sa kasulatan. Kinayurihan kita sa harapan ng hindi at aawitan ko ang iyong pangalan. Meron akong gustong linawin dito mga. Kapag pumunta kayo sa Israel sa ngayon ha, ano ba ngayon ito? 2025. Pag pumunta kayo doon mga kapatid, at inalam ninyo kung ano ang takbo ng isip ng mga tao, isa lang po ang sasabihin nila. Kami ang pinili ng Diyos. Hindi mo nila sinasabi yun. Kahit daw hindi sila maniwala sa Jesus, kasi hindi naman po sila naniniwala sa Panginoong Jesus, bilang tagapagligtas, ang paniwala po nila sa Panginoong Jesus, iba po sa atin. Tayo ang paniwala natin sa ating Panginoong Jesus, anak siya ng Diyos, ganun din po sila. Alam ba ninyo kung ano ibig sabihin ng anak ng Diyos? O son of God. Sa atin, usually, ang pag-alam natin, pag son of God, tatay niya o ama niya ang Panginoon. Hindi po yun ang ibig sabihin ng son of God. Hindi po yun. Ang son of God, Mesiyas po ang ibig sabihin. Naintindihan po ninyo? Kailan sa ating mga Christian, modern Christian, pag sinabing anak ng Diyos, ay anak, di tatay niya yun, di ba? Sa kanila hindi po. Mesiyas po ang ibig sabihin. Kahit saan po ninyo tingnan yan, Messiah o Mashiach means Son of God. Small s lang po. Sa ating kasi, sa modern Christianity, capital S yung Son of God. Sa kanila po, small letter lang po yan. And anybody, kahit sino pwedeng maging Son of God o pwedeng maging Mesiyas. At makikita natin sa Biblia, napakarami ng Mesiyas doon. Amen? Son of God, tawag din po yan sa mga anghel. Son of God din po ang tawag sa kanila. Basta yun ang papahayag ng salita ng Diyos at nagdadala ng kaligtasan, Son of God. Kailan sila, hindi nila tinatanggap ang Panginoon Kristo na siya pong Mesiyas. Kasi namatay po siya. Sa kanila, pag namatay ang isang tao, hindi po siya ang Mesiyas. Kaya pag umano po kayo ngayon sa Israel, sasabihin nila, anong tingin nyo kay Jesus? Ang sasabihin lang nila, siya ay isang propeta. Puro gano'n lang. Teacher. Tapos, sa banda ulit sasabihin nila, kahit wala yung mga yan, kami pinili ng Panginoon Diyos. Hindi pa man kami pinapanganak, pinili kami ng Panginoon. Kasi yun naman po nakasulat. Bakit gano'n ang isip nila? Kasi sila po ay kinukuha nila yung kanilang pananalig na sila po ay mga anak at apo ni Abraham. Nakuha po ninyo? Kaya sila sinasabi yun kasi wala po tayong magagawa. Ang Israelita po ay talagang apo, anak at apo ni Abraham. At automatic po yun pag ikaw ay galing kay Abraham, ang isipan nila, sila po ay mga anak at bayan ng Diyos. Amen. Nung dumating ang Panginoon Kristo, nag-iba po. Nag-iba po. Kasi ang deklarasyon po, si Jesus, Kristo, ito po ibig sabihin ng Kristo, ay anak ng Diyos. Siya po yung Mesiyas na matagal na nilang inaantay na tagapagligtas. Ayaw ko talaga yun. Nung namatay na ang Panginoon Kristo, AD 33, namatay na lahat ng mga apostol, around AD 100, ang uliro lang namatay ay si Juan, si Apostol Juan. Meron pong isang lumitaw na tinatawag nilang Mesiyas. Bakit? Sapagkat for the first time, nagkaroon po ng kalayaan ang mga Israelita laban sa mga Romans. Akala po nila, siya na po yung Mesiyas kasi nakalaya po sila, naibalik po nila ang templo, nawasak po yung templo, so naibalik nila yung pagsamba. Ang problema po, namatay din po yun. So, pag namatay, hindi na po siya ang Mesiyas. Anong pagkakaiba ng Panginoon Kristo? Okay, ang Panginoon Kristo namatay po, pero pag
pagkalipas ng 3 araw, muli po siyang nabuhay. Kaya mga kapatid, makikita niyo, ang patotoo, dapat namatay, nalibing. Ibig sabihin, bakit? Ano yung libing? Katunayan na siya ay namatay. Pero yung pangatlo ang wala, muling nabuhay. Amen? Muling nabuhay at kailanman ay hindi na namatay. Now, ang tanong ko sa inyo, dagdag kaalaman, ang Panginoong Jesucristo lamang po ba ang muling nabuhay? Buhat sa mga patay? Ano ang nabasa ninyo sa Biblia, mga kapatid? Dapat po kasi, kaya nililinaw ko yun, hindi lamang po ang Panginoong Jesucristo ang muling nabuhay. Number 1, kilala niyo si Lazaro. Okay, si Lazaro po patay na. Muli siya ay hindi lang ang Panginoon Jesucristo. Ang problema lang kay Lazaro, namatay uli. Amen. Dito rin sa aklat ng Gawa, sabi dito, nung muling mabuhay ang Panginoon Jesucristo, nabasa niyo yun? Medyo malabo po yun. Yung mga patay din po muling nabuhay. Nakasulat po yan. Pero lahat din sila namatay uli. Amen. Ang Panginoon Jesucristo lang ang namatay, nabuhay, hindi na po siya namatay uli. Yun ang pagkakaiba niya. At kahit sa panahon natin ngayon, wala pong nabuhay, namatay. Marami naman po yan. Di ba nakikita ninyo na namatay ng 3 araw, muling nabuhay, pero namatay uli. Wala po. Kahit sa 2025. Ako nga po, itong nakaraang buwan, 6 na patay na ako, mga kapatid. 6 na patay na. Magmula kay Sister Marlene at kung sunod-sunod, puro patay. Wala pa ako nakita mabuhay sa kanila. At kahit siguro mamatay tayo, ang inaantay na lang natin muli pagkabuhay sapagkat hindi na muli tayo mamamatay. Pero sa history, wala pa pong ibang namatay na nabuhay hanggang sa ngayon, kundi ang Panginoon Hesus naman. Kaya, ang pag-asa natin, nasa Kanya. Amen, mga kapatid. Na, ang problema natin, hindi tayo lahi ni Abraham. Sino sa inyo lahi ni Abraham? Pero may nagsabi si Jose Rizal daw. Si Jose Rizal. Anong chismis si Jose Rizal? Siya daw ay isang Hudyo. Kasi ang napakatalino po ng mga Hudyo, sa totoo lang, napakatalino po nila. Ang sakit lang ng Hudyo, matigas talaga ulo. Kasi yun ang naituro eh. Anong naituro sa mga Hudyo? Huwag kayong magbabago ng isip. Kaya nung sinabi si Moses ang tagapagligtas, puro Moses naman na nandun na. Kaya pag may dumating na hindi, ni Moses, hindi nila yung tinatanggap. Hanggang ngayon po yan. Matalino nga, pero titikas naman ang ulo. Eh, ang problema, mga kapatid, si Jose Rizal daw ay isang Hudyo. Diba, matalino si Dr. Jose Rizal. Bayan na napakatalino po niyan. Ano kaya? Sister Angel, baka naman isa ka rin Hudyo. Kasi pag Hudyo ka, automatic, pasok ka sa kaligtasan. Ano ka ni Abraham? Ay, paano tayo ngayon, mga kapatid? Ano gagawin natin? Buti na naman po may Diyos na nahabag sa atin. So we are saved by grace. Ha? Naligtas lamang po ng Diyos sa pamamagitan ng mga habag ng Diyos. Bakit nakakano? Sa tigas kasi ng ulo ng mga Hudyo, pansumandaling, kasi hindi nila tinanggap ang Panginoon, pansumandali silang inalis. Sabi ko sa puno, kumbaga sa sanga, pinutol muna sila, ay di patay na sila pasante. Ang sanga po kasi pag pinutol saglit, di naman po kagad namamatay. Saglit, tayo muna ang iniumpong. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Hindi po tama yun. So, kung ano mga sinasabi. Hindi po. Kapag tinignan ninyo ang utos ni Moses, bawal po yun. Bawal ang mag-grab ng iba't ibang
sa iisang puno. Bawal po yung crossbreeding na tinatawag. Pagtingnan po niyo yan sa ano. Kung susundin natin ang ano ni covenant ni Abraham at ni Moses, bawal po yun. Bakit ginawa? Hindi naman tayo Hudyo, hindi tayo, pero iniyumpong tayo. Ang tawag po nun, habag na lang ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, Kanya pong nilabag ang sarili niyang kautusan, hindi po. Ipinakita niya kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Mararamdaman natin yan sa ating mga sarili. Magkaminsan, may mga taong hindi mo dapat tulungan, hindi mo dapat mahalin, hindi mo dapat bigyan. Bakit kapag may pulubing lumapit sa iyo, ano dapat ang sasabihin mo? Uy, huwag kang mamalimos. What is the rule? Magtrabaho ka. Amen. Magtrabaho ka. Tama po ba yun? Tama po yun. Yun po ang dapat nilang ginagawa. Amen. Pero bakit magkami sa pag lumapit na pulubing? Wala kang magawa. Umiira lang alin? Habag. Na hindi mo dapat gawin yan. Pero nakikita mo, kailangan niya. You break the rule. Pero pag break mo ng rule, nakakatulog ka. Amen? Nakakagaan ka ng loob. Amen. At kahit na sa isang tinapay lamang na ibigay mo sa kanya, alam mong kakain siya. Saan mo nakuha yung ganyang klase? Mga kapatid, wala doon tayong ibang pakukunan kundi ang Panginoon Diyos. Siya ang nagbigay ng 10 kautusan. Pero alam niya mga kapatid, na darating ang time, sometimes you have to break the rule. Hindi para labagin, kundi lalong pataasin, pag-aangin, ipaliwanag ang ibig sabihin nito. Yan ang nangyari sa atin. Hindi tayo dapat iniligtas ng Panginoon, pero dahil may habag siya, and nobody, tanda niyo, walang nakaunawa sa Diyos. Sabi nga, sino nakakalam ng iniisip ng Diyos? Sino makapagpapayo sa Kanya? Wala po. Pero nakita natin, sa Kanya, siya yung author ng grace. At salamat tayo, kung hindi nagkaroon ng habag ng Panginoon, wala po tayo na. Kaya sabi rito ni Paul, sabi rito, babasahin ko, sabi rito, at tinupad ang mga pangako niya sa mga patriarka si Abraham. Verse 9, at ang mga hintil na may magpuri sa Panginoon dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hintil. Ang awitan ko ang iyong pangalan. Sinabi pa, verse 10, ng chapter 15, magalak kayo mga hintil, kasama ng kanyang bayan, at sinabi pa rin, kayo mga hintil, purihin ninyo ang Panginoon. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Idinagdag pa ni Isaiah, darating ang supling ni Jesse at titindig upang mamahala sa mga hintil. Siya ang kanilang inaasahan. Verse 13, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayamaan ng panahon upang sumagana kayo sa pag-asa sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alam ba ninyo sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan, mga kapatid, nagbukas na, na-observahan ko lang po sa, kasi meron po akong ano niya sa YouTube. Na, ano ko yung mga rabay, medyo nagbukas na sila ng isip. Hindi katulad no, pag hindi ka Hudyo, bawal kang papasok sa kanilang lugar. Bawal kang makikipag-usap sa kanila. Bawal po talaga sa kanila. Ngayon, bukas na sila ng nag-isip. Bubukas na nila ng isip, natatanggap nila unti-unti. Amen. Kaya ngayon, pag pupunta kayo na Israel, marami na po fellowship doon ng mga Christian. Dati po bawal. Ngayon, meron na po. Nakatanggap na po. Nagkakaroon na po ng mga meeting sila. Amen. Ang hindi lang tumatanggap sa kanila, ang sanlibutan ito, baliktad. Yung Hudyo, tinatanggap po tayo. Sa kasalukuyan, ang Hudyo, rejected pa rin. Ayaw pa rin nilang
ano yun ang mga Hudyo. Kahit nga po yung bansang Israel, ayaw pa rin nila tagal. Pumunta po kayo sa United Nations. Naalala ko, ito lang nakaraan, nagsalita po yung presidente ng Israel. Napuna ko lang po yun. Pagpasok ng presidente ng Israel, nagtayuan mga kapatid yung mga Muslim. Nagtayuan po sila. Nagmukaw. Hindi nila naubos yung... Sino ko makikinig? Pero si Benjamin Netanyahu yun. Ang ginawa ng presidente, tumayo pa rin, nagsalita pa rin siya. Sinabi niya yung dapat, sabihin kahit kakaunti na yung kausap. Sabi ko, talagang hanggang ngayon, 2025, ayaw pa rin nilang tanggapin na ang mga Hudyo ay pinili ng Panginoong Diyos. Saan sila? Doon sila sa binasa ni Pastor Rodel. Saan anong lahi sila? Kay Ismael po. Kung tutusin, sila po ay anak sa labas. Ang nanay nila si Agar. Di ba? Nakababasa lang kanina. Amen. Dahil dalawang babae sa buhay ni Abraham. Sino isa? Si Agar. Sino si Agar? Alipin lang po yun. Made lang po yun ni Sarah. Sino si Sarah? Si Sarah po ay bao kung tutusin. Pero dahil sa Diyos, nagkaanak si Sarah. Amen ba? Yun yung pinagmulan. Si Isaac, di ba? Sumunod sino anak ni Isaac? Si Jacob at si Esau. Amen. Sino si Esau? Yun yung panganay. Amen. Di po ba dapat ang panganay magmamana? Nagmana ba yung panganay? Hindi naman. Napunta na naman sa bunso. Ay, di, gulo talaga ni Lord. Oo, sa tingin mo magulo. Kapag sinunod mo yung sarili mo, kalooban. Wala kang magagawa kalooban ng Diyos. Ang nasusunod. Amen. Ngayon, baliktad na nga sa taigtig. Yung pinili, ang nire-reject. Yung nire-reject ngayon ang pinipili. Mag-ingat tayo mga kapatid. At ito pa isang warning. Hindi po sentro ng pananampalataya ang Pilipinas. Kahit anong gawin natin, doon pa rin yun sa Israel. Doon pa rin babalik ang Panginoon. Ngayon, ewan ko bakit pa nag-sentro ang Pilipinas. Lahat alam na sentro ay narito. Meron sa Quezon City, may sa Davao, may sa Pampanga. Huwag po kayong maniwala na hindi po nagpapago ang kalooban ng Panginoong Diyos. Tayo mga hintil pa rin na hinahabagan natin ang Panginoon. One. Number two, wala na pong ibang propeta, wala na pong ibang apostol. Tandaan niya, wala na po yan. Nung dumating po ang Panginoon Kristo, siya po ang anak ng Diyos. Siya po ang huling propeta, siya po ang huling apostol, at siya po ang kahuli-hulang magliligtas sa atin. Period. Okay na po ba yun sa inyo? Kung gusto niyo po magkaroon pa ng iba, nasa sa inyo na po yun. Bilang tagapagpahayag, ito po ang ating natutunan. Wag na po kayong titingin sa iba. Sabi nga po sa huling araw, darating ang mga bulaang propeta, bulaang apostol, lahat ng bulaan darating dyan. At bulaang mga ngaral. Baaling kasama ko doon, pero kung naman po sana. Kaya nga po, hindi po, wala pong accepted yan. Ulitin ko. Balik po tayo dito mga kapatid. Mga kapatid, verse 14. Tapos natin, lubos akong naniniwala kayong puspos ng kabutihan. 1. Number 2, may sapat na kaalaman. 2. At marunong magpapaalalahanan. Number 3. Isang interesting. Number 1, full of goodness, filled with knowledge, and able to admonish one another. Ito lang tayo mga Kristyano, gamitin yung English. Dapat daw, sagana sa kabutihan. Filled with knowledge. Huwag nawawala yung kaalaman patungkol sa Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ko, huwag kulang po kayong memory verse ng memory verse. Kaya nga po, ang nangyari sa atin dito sa church natin, inaayos po natin book by book. Hindi po natin ito matututunan. Parang grade 1, dadaan ka sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos dadaan tayo sa high school. Amen. Dadaan tayo sa college. Ganun po ang ginagawa ko mga kapatid. Para lubusin niyong maintindihan na unti-unti ang mga bagay patungkol. Kinakailangan po talaga yan. Filled with all knowledge. Kaya mo talaga may alam ka dyan At pangatlo, pag marunong ka na ngayon
tayo magpapalatan. Amen. Sino po may sabi na, ito, binabasa po natin yun. Ayan. Ganyan naman, sa sulat ko'y naglakas loob akong palalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko nun dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote para sa mga hinti. Oy, salamat pa kay Apostol Pablo. Siya pong ginabi. Ipinangaral ko ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinapala ng Espiritu Santo. Kaya bilang lingkod ng Diyos, ni Kristo Jesus, may katwiran akong magpupuri ng aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat pinangasan ko lang ang panggitin ang ginawa ni Kristo upang maaki ang mga hindi sa pamamagitan ng aking dalawang bagay, salita at gawa, at sa mga tanda at kababagan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya sa lahat ng lupain mula sa Jerusalem hanggang Ilirico ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang mga ito'y ipangaral ito sa mga taong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan ng iba. Ganito ang sinasabi, makikilala ang hindi pa nakapagbalita tungkol sa Kanya, makaunawa ang hindi pa nakarinig tungkol sa Kanya. Ito ko tatapusin. Paano natin natiyak na tayo ay kasama na ngayon? Noong una, ganyan din po ang ng mga Hudyo. Like for example, si Apostol Pedro. May naalala ninyo, anong istorya yun? Tandaan ninyo mga kapatid, yung unang apostol, ang takbo ng isip niya, sila lang. Amen? Nung day of Pentecost, mga kapatid, nung araw ng Pentecostes, yun po ay piyesta ng pag-ani. Nire-require sila, isa yan sa mga piyesta na pinatutupad. Ang araw ng Pentecost, ibig sabihin, Pentecost, 50 araw mula nung Holy Week natin, bibila ka 50 araw, ano po yun ang tag-ani? Ano ang gagawin mo sa tag-ani? Bakit may pista ng ani? Bakit may pista ng ani? Pastor, wala naman tayong kinalaman. Oo nga po, yun nga po siya sabi ko, wala po tayong kinalaman yan. Pero pinaliliwanag natin bakit pista ng ani. Kasi yun yung time na ihahandog mo ang ani mo sa templo ng Panginoon Diyos. Tatites ka niya. Tatites ka niya. Tapos, ang gagawin sa Day of Pentecost, may maraming ani. So, ano ang gagawin natin pag maraming ani? Okay, celebrate, kainan, inuman. So, ganun po yun. Hindi naman natin piyesta yun. Pero ginagawa natin, di ba? Pag-piyesta ng San Carlos, diba January, piyesta ng Moro, diba tayo? Ano ang piyesta ng Moro? February, yan. Anong ginagawa natin doon? Nagsisestre, kainan, inuman. Amen? O, ganun din ang ginagawa. Doon natin naman na yan. Punta sila doon. Nung nagtitipon sila ng Pentecost, mga kapatid, biglang, ano nangyari? Ano nangyari? Yun ay pista ng ani, ha? Ng unang ani. Anong nangyari? Bumubang bigla ang Holy Spirit. Alam ba nila yun? Hindi ko nila alam yun. Ang mabigat, nag-speaking in tongues. Diba? Sinakala na speaking na tayo ng araw, di po ba? Mga Pentecostal. Nag-speaking in tongues. Ang problema, hindi nila naintindihan yung speaking in tongues. Sino ang hindi nakaintindi? Yung mga Hudyo. Manilalam yung mga ano. Sino nakaintindi? Yung mga bisita ang nakaintindi. Amen? Saan galing yung mga bisita? Sila po ay mga Hudyo. Hudyo mga duwag. Bakit ko sinabi duwag? Kasi nung pagdating ng pagsasama ng Israel, nagtakbuhan po sila. Kaya mga duwag yan. Bakit sila ng mga duwag? Eh, ligtas sila nga nilang
buhay sarili. So kung saan napunta, may napunta sa Roma, sa Efeso, kung saan. Once a year, nagre-reunion, umuwi sila. Amen, mga kapatid. So alam ng mga, ano ba tawag natin yan? Mga mistiso. Mga mistiso, alam nila yung mga language. Ang problema ng speaking in tongues, hindi po Hebreo yung salita, kundi kung ano-anong lingwahe na hindi naman nila naintindihan at hindi sila marunong magsalita. Pero nasabi nila, mabuti na lang yung mga nandun sa paligid naiintindihan. Oh, bakit nagkakalita ng pang-epekto yan? Pang-Romano yan, sabi nila. Anong nun? Pagdating sa UPC, kailangan mo rin magsalita para mapuspos ka ng Espiritu Santo. Actually, hindi po gano'n ang ang mensahe. Ang mensahe ron, sana, kung naintindihan nila, na merong panibagong gagawin ng Diyos na kahit yung hindi mga Hudyo ay maliligtas. May naniwala ba sa kanila? Wala. Amen. Anong sakit yan?